Upang Ilonggo, please subscribe and like and share. Grabe na talaga yung inggit ngayon sa ating mahal na Pangulo. Biruin yung mga kababayan, pagkatapos nila maglabas ng fake video kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ngayon na naman po mga kababayan ay si First Lady na naman po ang kanilang tinitira mga kababayan, yung kanilang sinisiraan. Grabe na talaga ito mga kababayan. Sa gitna ng patuloy na magandang ginagawa ng administrasyon at ni First Lady dito sa bansa natin, ganun din ang patuloy na paninira ng mga anti-Marcos sa kanila. Bakit kaya nga mga kababayan? Lalo na ito mga kababayan, si Maharlika. Bakit meron pa rin naniniwala kay Maharlika mga kababayan na alam naman natin na lahat na ipinalalabas niya ay puro talaga kasinungalingan mga kababayan. Biruin nyo yan. Sino ba ang nagsabi o naglabas ng mga peking dokumento na nasa drug list si PBBM? Di ba si Maharlika? Sino ba ang naglabas ng peking video? Di ba si Maharlika? Tapos tayong mga Pilipino, naniniwala pa tayo kung sa bagay. Ganun naman talaga ang utak ng mga didilis kasi mga kababayan. Kahit alam na nila yan na mali yan at alam na nila yan na hindi totoo, ay paniwalaan pa rin po nila yan mga kababayan at ipapakalat pa nila para lang masira ang administrasyon. Kasi nga mga kababayan, alam nyo na kung ano talaga ang binabalak nila. Lagi ho nilang sinasabi may video sila na gumagamit si PBBM tapos naglabas sila ng video. Sino yung uto nila? Kayo lang na mga supporters nila. 'Di ba? Kasi kung tutusin, mga kababayan, sinasabi ni Maharlika, marami pa daw siyang video. Bakit hindi niya na ilabas? Ilabas niya lahat kung totoo yan. Kaso wala mga kababayan. Kayong mga na sumusuporta kay Maharlika, kayo ay inuuto-uto niya lang mga kababayan. Alam niyo po ba, baka pinagtatawanan kayo niyan. Sabihin siguro ng Maharlika, tingnan nyo, trending na naman ako. Nakakatawa talaga ang mga utak ng mga didilis. Kitang-kita na fake news, naniniwala pa. 'Di ba? Pinagtatawanan kayo niyan ni Maharlika mga kababayan, yung mga supporters niya diyan. Kasi nauuto niya kayo. Kitang-kita naman na fake video, naniniwala naman kayo. 'Di ba? Ito, para lalo silang umiyak sa ginawa ng mga opisyal sa Cebu. Na sinasabi nilang ang suporta daw ng Cebu ay sa support ng mga didilis. Ito, pakinggan nyo to mga kababayan. Ito, naging emosyonal si First Lady Lisa Aranita Marcos sa suporta ng mga opisyal ng Cebu. Ang sinasabi nyong hindi nakasuporta sa bagong Pilipinas ang Cebu. Ayan na. Hindi porkit nag-rally kayo doon, sa inyo na ang suporta ng Cebu. Ayan, mga opisyal ng Cebu mga kababayan. Buo ang suporta sa bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Tsaka marami na talaga, alam nyo po mga kababayan, sa lahat nating mga kababayan, maganda naman talaga ginagawa ng First Lady. Hindi kasi lang nila nakikita yon mga kababayan. Hindi nila alam yung ginagawa ni First Lady. Yung love for all ni First Lady mga kababayan, hindi nila alam yan. Marami ng proyekto ang ating First Lady kasi ginagawa niya ito mga kababayan para yung ibang trabaho ni PBBM, siya nang sumasalo. Siya na ang gumagawa para makatulong sa ating mahal na Pangulo. Ganyan ang ginagawa ngayon ni First Lady. Subalit, itong mga didilis, umiiyak kapag may ginagawa ang First Lady na maganda dito sa bansa natin. Bawat lakad ni First Lady, bawat tinahawakan ni First Lady, binibigyan nila ng kahulugan. Bawat galaw na lang, bawat tayo, bawat lakad. Kaya wala tayong asenso dahil sa mga ganyan niya mga kababayan 'Di ba? Bakit hindi batikusin yung nakaraan yung umalis papuntang Germany habang may bagyo dito sa Pilipinas? Yun. Doon pa lang, Paul na yun.
Pangalawang vice presidente nasa ibang bansa habang sinasalanta tayo ng bagyo. Tapos itong first lady natin na tumutulong, na makatulong sa ating mga kababayan. Para matulungan naman itong ating mga kababayan, lalo na ang ating mga senior citizen. Ang Love for All po ni First Lady ay napakalaking tulong po yan mga kababayan. At saka marami na siyang proyekto diyan sa Love for All na yan. Ito, babasahin ko lang para lalo kayong umiyak dyan. Na-overwhelm si First Lady Marie Luisa Liza Aranita Marcos sa suporta ng iba't ibang opisyal ng Cebu na nagpahayag ng suporta sa asawa at administrasyon nitong Lunes, noong August 5. Kasi nandun po ang ating First Lady sa Cebu. Pumunta po ang ating First Lady doon, mga kababayan, at ito ang ipinakitang suporta ng mga opisyal ng Cebu, mga kababayan. Si Marcos na dumalo sa kaganapan bilang pangunahing pandangal para sa pagbubukas ng 455 founding anniversary ng Cebu Province noong Lunes ay hindi lamang makakasaksi kundi tumanggap din ng mga kopya ng manifesto support sa ngalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ay, grabe, no? Buo ang suporta ng mga kababayan natin sa Cebu. Diba? Emosyonal na naman yan yung mga anti-Marcos. Emosyonal na naman yan yung mga didilis. Kasi alam nyo mga kababayan, kapag may mga ganitong magandang pinapakita ang taong bayan na pagsuporta sa bagong Pilipinas, lalo ngayon kay First Lady, ipinakita ng Cebu ang suporta nito, mga didilis umiiyak na naman yan, mga kababayan. Kinukunan na naman yan ng mga picture si First Lady. Ang meron tayo napanood sa Facebook Reels ba yun mga kababayan, na habang naglalakad yung First Lady, papasok doon sa may kubo ata yun, binidyoan, tapos kung ano-ano na ang inilagay na caption. Nandidiri daw, inawakan ni First Lady kasi yung mangkok ba yun mga kababayan na may laman. Nandidiri daw. Grabe talaga. Alam na alam niyang isip ni First Lady, baka siya yun. Isip niya lang yun. Ibig sabihin, siya ang nandidiri. Kasi siya ang nagsalita nun. Wala namang binanggit si First Lady na nandidiri sa inawakan niya. Diba? Ito, pakinggan nyo na lang yung video ni Sir Mike Abe, mga kababayan. Walang malinaw na ebidensya tungkol sa kailang... Ganyan kasi mga kababayan yung ginagawa ng mga ni Maharlika ngayon. Tulad niyan, meron tayo napanood yung sinasabi nilang kaibigan daw ni PBBM na hindi naman pala kaibigan ni PBBM, mga kababayan. Kung kaibigan ni PBBM, bakit mas close sila ni Duterte, mga kababayan? Tapos sinasabi nilang kaibigan daw ni PBBM. Alam niyo po mga kababayan, kahit sino, pwedeng gawin yun eh. Nakaibigan ako ni PBBM, matalik akong kaibigan. Kahit ako, sasabihin ko, ako yung pinaka-kababata ni PBBM noon eh. Mga kababayan, diba? Madali lang sabihin yan. Pero tayong mga Pilipino, ang dali din natin kasi paikutin sa mga ganyan eh. Dapat tayong mga Pilipino, alamin natin totoo. Huwag tayo kagad maniniwala sa mga ganyan. Kasi alam natin na talagang isa lang yan sa mga propaganda nila para sirain ang administrasyon. Tuloy natin ito. Sinasabi sa paggamit umano ng bawal na gamot o illegal drugs. Baka sila talagang gumagamit, si Rabi. Sabi ko naman sa inyo, ito si Maharlika, pagka natulog ito at nanaginip, kung ano na panaginipan nito, i-content niya kinabukasan. Ito eh. Nag-interview lang ng isang nagkakalang kati. Pinaniwalaan na niya ay kwento. Alam nyo, ang testigo, yan po'y sinusuring mabuti kung ano ang pagkatao. Ano ba ang pagkatao niyan? Yan ba'y malinis? Yun, tama. Yan ba'y paniniwalaan? Yan ba'y matibay na testigo? Pero kung chismis lang, puro verbal, puro hearsay, wala po yan. Nako, yan, tama yan. Usapang intriga lang, usapang chismis lang. Kaya alam nyo, kahit chismis, pero kung pinapangalanan nyo isang tao, meron kayong pananagutan. Yan, tama yan. Dapat ang panagutan na yan eh. Makulong na yung ano na yan eh. Puro chismis lang, Maharlika na yan. Yan po'y panibagong paninira at panibagong kaso. Abay walang kadala-dala. Palagay ko hindi na normal talaga itong mga taong ito.
Yan. Abnormal na siguro yan, Sir Mike Abby. Biruin mo yan. Kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bunganga. Ha? Kung ano-ano na lang ang paninira na ginagawa kay First Lady. Lalo na kay Pangulong BBM. Na puro naman fake news. Mga kababayan. So inuuto niya na lang talaga yung mga supporters niya. Ito naman mga supporters niya, todo paniniwala na naman. Kasi nga, yung mga didilis naman ng mga supporters niya, mga kababayan. Kasi, nung siniraan niya, si PBBM, umalis na yan mga solid Marcos diyan sa kanya. Di ba? Kaya ito lang masasabi ko sa lahat ng mga kababayan, alamin yung totoo. Kasi ito, mga kababayan, hindi kasi ngayon pinapansin ni PBBM yan, mga yan. Kasi ang ating mahal na Pangulo, focus sa trabaho niya. Ano bang maitutulong niya kung pansinin ni PBBM yan? Subalit, ang mga supporters niya ay gumagawa din ng paraan para kontrahin ang patuloy na paninira ni Maharlika. Yun nga lang, tayong mga Pilipino, dapat isipin natin ng maigi bago tayo maniwala sa mga ganyan propaganda ni Maharlika. Hindi lang kasi nakaupo yan, mga kababayan. Yun lang po yun. Kaya ganun na lang ang galit niya. Tinabla kasi siya. No? Yun, maraming salamat at magandang araw po sa inyo.